Aba, sino ba itong panayang katok sa pinto? Mukhang paninipisin yata ang tabla. Siguro aso na naman ito ni Teryo. Ikaw talaga itim ka. Iihian mo na naman ang pinto namin eh. Sandali nga. Huwag ka nga alis dyan ha, itim. Kakalbuhin talaga kita. Hindi ka talaga matigil-tigil sa ginagawa mo eh. Binalik-balikan mo talaga yung pinto namin ha. Tay, ano ba yan? Sino na naman yung kausap mo? Dinig na dinig kita sa kwarto ko eh. Hindi mo ba naririnig yung kumakas sa pinto natin? Aso na naman yan ni Teryo. Pinagsabihan ko na siya na itali yung aso niyang itim eh dahil nakakaperwisyo na. Malagi na lang mapanghi ang pinto natin kapag lumalabas ako. Ano ho yung gagawin nyo sa hawak yung patpat na kahoy na yan? Ano pa? Hahagupitin ko yung aso na yan at nang mapilay na. Kapag napilay na yan, madadala na pumunta dito. Sandali lang ha. Tay, tama na po yan. Huwag nyo na pong patulan yung aso. Hayaan nyo at mamaya ipupuntahan ko si Mang Teryo para sabihin yung ginagawa ng aso niya. Ay hindi! Patitikimin ko ng hagupit yung asong yan. Kahit isa lang. Tay, tama na po yan. Tigilan nyo na yan at ako na ang bubugaw sa aso. Tay, mukhang katok ngayon ah. Aba, damuhong aso yan. Natuto ng kumatok. Aba, oo nga. Katok na nga yan. Hindi na aso yan, Tay. Long, tao po! May tao ba dyan? Tulungan nyo kami, parang awa nyo na! Tay, tao na nga, babae. Oo, nadidinig ko. Hindi ako bingi. Nagsasalita na siya. Buksan mo na yung pinto. Mukhang kailangan ng tulong. Sige po, Tay. Itago nyo na po yung patpat nyo. Baka mamaya matakot pa siya. Tulungan nyo kami! Miss, anong kailangan mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Takot na takot ka. May humahabol ba sa'yo? Eneng, hindi ka taga rito sa amin ah. Bakit ka napadpad dito? Wala na akong panahon para magpaliwanag sa inyo. Hinahabol nila ako. Papatayin nila kami ng anak ko. Kunin niyo ang anak ko, parang awa niyo na. Kailangan ko siyang iligtas. Hindi siya pwedeng makuha ng mga humahabol sa amin. Anong sinabi mo, miss? Sino bang humahabol sa'yo? Wala namang tao sa paligid ah. Ayos ka lang ba? Malapit na sila. Sinusundan nila kami. Heto, kunin niyo ang anak ko. Dito muna siya sa inyo. Huwag niyong ibibigay kahit kanino ha. Naiintindihan niyo ba? Ay nako, wala kaming naiintindihan, Eneng. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Wala na po akong panahon magpaliwanag. Kunin niyo na ang anak ko. Pakiusap, babalikan ko siya pagkatapos ng ilang araw. Pero kapag hindi na ako nakabalik, sa inyo na ang bata. Basta, wag na wag niyo siyang ibibigay sa kahit na sino. Papatayin siya ng mga yun. Sige na, kunin niyo na siya. Kunin niyo na si Empoy. Sapilitang ibinigay ng babae ang kanyang anak kay Noel. Hindi naman nakapagsalita ang mag-ama dahil sa pagtataka. Kahit anong pigil nila sa babae ay hindi na sila pinakinggan nito. Mabilis na kumaripas ng takbo ang babae palayo. Naiwang napapakamot na lang sa ulo sina Noel at Lolo Beloy. Tiningnan nila ang sanggol na lalaking nakabalot sa katsa. Bagong silang ang sanggol at mahimbing pa ang pagkakatulog. Walang ya. Nagkaroon ka kagad ng anak, Noel. Ang malala, wala namang nanay. Tay, ano pong gagawin ko sa batang ito? Abay, hindi ko alam. Paano man mahahabol yung babaeng yon? Hindi naman siya nakatira dito sa atin eh. Hindi natin naitanong ang pangalan niya. Babalik pa kaya siya? Nako, suntok sa buwan. Anong gagawin ko dito, Tay? Paano kapag umiyak to? Kapag nagutom? Wala naman akong gatas eh. At saka anong oras na? Hindi na ako makakabili ng gatas ngayon. 10:00 na ng gabi, sarado na mga tindahan. Pasok mga muna sa loob, baka mahamugan ang bata. Magsasaing lang ako. Tay, bakit ka magsasaing? Hindi pa pwedeng kumain ng kanin ng sanggol. Alam ko, paiinumin muna natin siya ng yung sabaw ng sinaing. Tapos bukas, pumunta ka na sa bayan. Bumili ka ng gatas at iba pang gamit ng bata. Ay nako,
Bigla na lang may sumulpot na gastos. Di namang gastos yan. Nakakatuwa nga eh. Tingnan mo ang cute-cute niya. Oh, magaan ang loob ko sa bata eh. Ibig sabihin, mabait siya. Kakahiling ko ng apo, ayan, ibinigay kagad. Hindi nga lang galing sa'yo. Paano kasi ayaw mong mag-asawa eh? Nako naman tay, napunta na naman dyan ang usapan. Sige na po, magsasain na nga lang po ako. Buong gabing salitan sa pagbabantay ng sanggol ang dalawa. Yun lang ang pagkakataon na nagkaroon ng bata sa kanilang bahay, kaya hindi sila mapakali. Hindi rin naman nag-alaga ng pamangkin si Noel kaya wala siyang alam sa mga sanggol. Ingat na ingat sila sa bata kaya napuyat sila sa kakabantay. Ilang araw na ang lumipas at hindi na bumalik ang ina ng sanggol. Naging usap-usapan na rin si Noel sa kanilang lugar na iniwan ng babaeng nabuntis niya. Kung ano-ano na nga ang kwentong kumalat tungkol sa kanya. Nakikita kasi ng mga tao na karga niya ang bata sa tuwing pinapaarawan nito sa umaga. Pero mas madalas na si Lolo Beloy ang nag-aalaga sa bata dahil pumapasok sa trabaho si Noel. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi ang matanda, kasama ang sanggol na si Empoy. Mula sa tindahan ng ulam, naramdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa damuhan. Palingalinga siya sa paligid habang naglalakad. Binilisan na niya ang paglalakad dahil iba na ang kanyang nararamdaman. Kung kailan siya nagmamadali, doon niya narinig ang mga ingay sa damuhan na parabang may lalabas na kung ano. May kalayuan pa ang bahay nila at walang kabahayan ng dinadaanan niya kaya walang sasaklolo sa kanila kung sakaling may sumugod na kung anong nilalang. Lalo pa siyang kinabahan nang biglang umiyak si Empoy. Pilit niyang pinapatahan ng bata. Pero lalong nag-iiyak na parabang nararamdaman din ng panganib sa paligid. Maya-maya may isa-isa nang naglabasan mula sa damuhan. Mga naglalakihang aso na matatalimang tingin. Para silang mga gutom na gutom at handang lumapa. Napatras si Lolo Belong nang makitang ikinakaskas ng isang aso ang unahang paa. Nagsialulungan ng mga kasama nito. Malala ito. Anong klaseng mga nilalang yan? Bakit tayo hinaharang ng mga yan? Kung hindi ako nagkakamali mga aswang na nagsaaso yan. Napakalaki naman yan. Mas malaki pa sa kalabaw. Diyos mio, mahaba ang balahibo na parang matitigas. Mas mahaba pa yung tayong-tayong tenga nila. Mahaba rin ang kanilang dila na kapag lumaylay aabot na sa lupa. Diyos ko, aswang nga sila. Mapupular rin ang kanilang mga mata oh. Kailan pa nagkaroon ng aswang sa lugar na ito? Empoy, may kinalaman ka ba sa kanila? Sabihin mo nga sa akin kung kilala ka nila. Iyak lang ang sinagot ng sanggol kay Lolo Beloy. Walang ya. Hindi nga pala kita maintindihan kasi hindi ka pa nagsasalita. Sandali. Kailangan kitang itali ng mabuti sa katawan ko. Hindi ka dapat mahulog kapag tumakbo ka ng mabilis. Makisama ka, Empoy. Apo, kumapit ka ng mabuti kay Lolo, ha? Tatakbo tayo. Tay! Si Noel yun. Buti nakauwi na siya. Noel! Dalian mo! Hinahara kami ng mga asmo! Balak yata kaming gawing hapunan! Tay! Ano ba yung mga hayop na umaharang sa inyo? Ang lalaking aso naman yan! Medyo nakakatakot Ay bumalik ka sa bahay, Noel! Kumuha ka ng baging sa tanim nating makabuhay! Dalian mo! Po? Para saan po yun? Ay basta sumunod ka na lang, dalian mo! Sige po. Basta huwag kang gagalaw dyan. Baka mamaya sugurin ka ng mga halimaw na yan. Kumaripas ng takbo si Noel pabalik sa kanilang bahay para sundin ang utos ng ama. Dahan-dahan nang naglakad si Lolo Beloy habang iniikot ng tingin ng mga aswang. Panay ang kausap niya sa mga ito. Nakikiusap siya na padaanin na lang sila at nang wala nang masaktan. Pero maya-maya ay unti-unting nagsatao ang isang asbo. Naging isang matandang babae ito na kaedaran niya. Walang masasaktan kung ibibigay mo lang ang batang yan sa amin.
Ang batang ito ang pakay ninyo? Oo, At bakit mo naman kukunin ang apo ko sa akin? huwag na tayong maglokohan. Hindi mo apo ang batang yan. Magkaiba kayo ng dugo. Mula sa aming lahi ang sanggol at itinakas lang. Kaya naparito kami para bawiin siya. Hindi ko alam ang magiging dulot sa iyo ng sanggol na yan. Kaya habang maaga pa, ibalik mo na yan sa amin. Dahil yon ang nararapat. Nagkakamali ka. Ang batang ito ay aking apo. Hindi mo siya makukuha sa akin. Magkakamatayan muna tayo. Kung ganon, pasensyahan na lang tayo. Pagkasabi ng babae ay nagsaaswang na uli siya. Pinadyak niya ang paa bilang hudyat sa mga kasama na humanda na sa pagsalakay. Lalong kinabahan si Lolo Beloy. Tinanggal na niya ang malapad na panyong puti na palaging nakatali sa kanyang leeg. Pinilipit niya ito hanggang sa malubid. Binulungan niya ng orasyon ng panyong yun. Pagkatapos ay ito ang ginamit na panghagupit sa mababagsik na asbo. Kada may sumusugod sa kanila ay pinatatamaan niya yon ng panyo. Umuungol ang aswang na tinatamaan dahil matindi ang sakit na dulot ng hampas ng dulo ng panyo. Hindi ito ordinaryong tela. Minana niya ito sa mga ninuno nila. Isang agimat ang panyo na ito. May nakasulat na dasal sa telang yon at mas napapalakas ang bisa kapag binubulungan ng orasyon bago gamitin. Parang matalim na sandata ang katumbas ng dulo ng panyo. Nakakahiwa at nagiiwan ng malalim na sugat. Nagiging latigo rin ito na matindi kung lumatay. Kada hagupit niya sa mga asbo ay lumalakad siya ng pasulong para makausad. Maya-maya ay narinig na niya ang pagsigaw ng anak niyang si Noel. Hila-hila nito ang mahabang baging na makabuhay na halaman na may kasama pang dahon. Ano ba yung dala mo? Masyado namang mahaba yan. Paano mo yung gagamitin na panlaban? Po, sabi niyo kumuha lang ako ng baging eh. Hinata ko lang yung tanim natin sa likod bahay kasi nagmamadali na ako. Ano bang gagawin niyo dito? Gamitin mong latigo sa mga aswang yan. Ano po? Hindi mo naman sinabi agad kanina eh. Sana naputulan ko ito sa bahay. Hindi mo kasi ginagamit ang kokote mo. Putulin mo na yan nang makaalis na tayo dito. Tulungan mo kung itaboy sila, dali. Sige po. Dali-daling pinutol ni Noel ang baging. Hirap na hirap siya dahil matinik ito. Ipinatong na lang niya sa isang bato at saka pinukpok ng isa pang bato para maputol ang baging. Nang makuha na ni Noel ang tamang haba na kailangan niya, tinanggal niya ang tinik sa isang dulo para may mahawakan. Pagkatapos ay sinumulan na niyang hagupitin ng mga aswang na sumusugod sa kanila. Takot ang mga aswang sa halamang makabuhay dahil sa mga tinik nito. Hirap silang pagalingin ng mga sugat na dulot ng tinik. Panay iwas sa mga asbo sa tuwing iwinawasiwas ni Noel ang baging. Napapalayo rin ang mga aswang dahil ayaw nila ng amoy ng halamang yun. Tay, bilisan niyo na po. Huwag ka na makikipaglaban dyan. Tumakbo ka na. Itataboy ko lang sila at tatakbo na rin ako. Kaya kailangan makalayo muna kayo dito. Sige, mag-iingat ka sa kanila. Huwag kang papalapa dyan ha. Mabilis ang mga yan at kapag nahatak ka tsak, ubos ang dugo mo. May pagkabampira ang mga yan, Noel. Oo na po. Bilisan niyo na, takbo na. Pero tingnan mo ang dinaraanan niyo ha. Baka matisod ka pa sa bato. Medyo madilim na. Oo, maliwanag pa ang mga mata ko, no? Muling umiyak ang sanggol na si Empoy. Nang makalayo na si Lolo Beloy, kaagad nang sumunod si Noel sa kanila. Kapag may umahabol na aswang para umatake, humihinto sa pagtakbo ang binata at saka hinahagupit ang aswang. Hindi nila hinayaan na makalapit pa ang mga aswang. Nang makarating na sila sa bakuran ng kanilang bahay, ay hindi na sumunod ang mga halimaw. Natakot na ang mga ito dahil sa maraming tanim na bawang sa palibot ng bahay. Bukod pa doon ay may mga gumagapang ding makabuhay sa bakod na nakapalibot sa buong bahay. Dali-daling pumasok sa loob ng bahay ang mag-ama.
Pagkatapos ay isinarado ang pinto. Pasilip-silip pa si Noel sa bintana para tingnan ang mga humahabol sa kanila. Ano na? Nandiyan pa ba sila? Matlas na po sila. Anong hayop ba yung mga yun? Nakakatakot. Ang lalaki nila. May ganun bang hayop dito sa gubat sa atin? Hindi sila basta hayop. Ang tawag sa kanila ay asbo. Mga aswang na nag-aanyong aso. Pero mas malaki pa sa kalabaw. Totoo ang aswang? Nakita mo sila, Noel, hindi ba? Bakit naman kayo sinugod ng aswang? Ngayon lang ito nangyari Akala ko buntis lang ang inaaswang. Pati rin pala matandang lalaki. Bakit? Buntis ka ba, Tay? Sira ulo! Pabubuntis ba ako? Wala naman akong matres Itong batang to ang habol nila, Noel. Po? Kinausap ako ng isa sa mga aswang. Gusto nilang kunin ang bata. Mula raw sa lahi nila ang batang ito at itinakas lang. Mukhang hindi sila titigil na makuha ang batang ito, Noel. Delikado si Empoy. Tay, hindi delikado ang bata. Tayong delikado. Kung may lahing aswang ang batang yan, tsak napapatay nila tayo. Hindi siya. Kaya mabuti pa ibigay mo na yan sa kanila nang hindi na tayo madamay. Hindi pwede. Anong klaseng ugali yan, Noel? Isasakripisyo mo ang bata para sa kaligtasan mo? Hindi ko naman yan kaano-ano, Tay. Bakit ko naman yan ililigtas? At saka isa pa, kapag lumaki yan, magiging aswang din yan. Baka lapain pa tayo ng tulog. Naririnig mo ba sinasabi mo, Noel? Isa lang itong sanggol. Wala pa itong muwang pero hinuhusgahan mo na kagad. Paano magiging aswang ang batang ito? Hindi naman ito nahawaan. Sigurado ko na kaya itinakas ng babaeng nyo ng anak niya ay para ilayo sa lahi nila. Ayaw niyang maging aswang ang batang kagaya nila. Kaya hindi ko ibibigay ang batang ito. Tay, mamamatay tayo. Hindi nila tayo titigilan. Nag-iisip ka ba? Hindi nila tayo magagawang saktan dito. Bakit? Hanggang kailan ba tayong kayang iligtas ng mga tanim mong bawang at makabuhay? Kapag ba nalanta mga yan, hindi pa rin tayo mapapasok dito? Wala ba silang paraan para makalapit? Hindi na ba tayo lalabas ng bahay para lang maging ligtas? Tay naman, mag-isip-isip ka naman. Ay bakit? Kapag ba ibinalik natin ang batang ito sa kanila hindi ba nila tayo lalapain? Ba'y mag-isip ka nga rin? Ano bang meron sa batang yan at hindi mo na mapakawalan? Nakakaramdam ako na kakaiba sa batang ito. Hindi lang siya ordinaryong bata. May nakikita akong liwanag sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Basta, kakaiba. Hindi siya pangkaraniwan. Kailan ka pa naging manghuhula, Tay? Ay, naku naman Isang malaking problema to Sana, bumalik na lang yung nanay niya. Bawi na sana niya yung batang yan. Dinamay-damay pa tayo sa problema niya. Hindi na siya bumalik. Ilang araw na ang lumipas. Ibig sabihin, patay na siya. Ay, naku naman talaga Natahimik ang mag-ama nang umiyak uli ang bata. Ipinagtimpla na ni Lolo Beloy si Empoy ng gatas at saka pinatulog. Panay pa ang tingin niya sa anak na hindi pa rin mapakali sa kakaisip. Hindi tuloy niya matiis na hindi kausapin ito. Anak, wag ka mag-alala. Walang madilim na landas ang nakikita ko sa batang ito. Hindi siya malas. May dalang swerte ang batang ito sa atin. Sige na, kumain ka na ng hapunan at saka matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Tay, hindi ako mapapakali sa trabaho. Nilusob na kayo ng mga aswang Hindi na kayo titigilan ng mga yun. Alam ko. Pero wag mo nang alalahanin yon. Ang tatay mo ay may agimat. Hindi ako mapapano. Sige na, kumain ka na't matulog. Ay, naku naman, Tay. Bilib na bilib ka talaga sa agimat mong panyo na pamana ko ng lolo mo no? Totoo naman yun Di ka pa rin ba naniniwala kahit ilang beses mo nang nasaksihan? Sige na lang po, Tay. Ikain niyo na lang po yan. Kapag natulog na po ang batang yan, kumain ka na rin at matulog. Oo na. Ako na ang bahala sa sarili ko.
Sige na, mauna ka na. Habang lumalaki si Empoy, lalong nagigilo sa kanya si Lolo Beloy. Bungisngis ang bata at hindi iyakin. Madaling makagaanan ng loob kaya pati si Noel ay tuluyan ng nahulog sa batang lumalaki na makulit. Hanggang sa pagpasok sa eskwela ay salitan ng mag-ama sa paghahatid sundo sa bata. 13 taong gulang na si Empoy at dahil matagal ng panahon na hindi sila inaatake ng mga aswang, napanatag na ang loob na mag-ama. Hanggang isang araw, nag-aya si Lolo Beloy na pumunta sa gubat. Halina kayong dalawa. Hindi ba kayo sasama sa gubat? Bakit ka ba pupunta sa gubat, Tay? Di ka na lang mamirmi dito sa bahay. Ang lakas-lakas ng ulan, oh. Mas masarap dito sa loob. Mag-movie marathon na lang tayo. Ang dami kong nirentahang DVD. Di ba, Empoy? Anak, mas masarap manood ng TV ngayon. Dami mong favorite dito, oh. May mga cartoons pa. Ayaw ko po niyan, Tay. Mas gusto ko po ng suntukan. Ganito, oh. Chug, 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 chug. Yan, ganun. Aray ko naman, anak. Bakit naman tinarget mo yung tiyan ko? Sa dami naman ng susuntukin mo, tiyan ko pa. Talaga bang hindi kayo sasama, hoy? Ang sarap pa namang manguha ng kabuti ngayon. Ilang araw nang nag-uulan at kumukulog sa kakidlat. Kapag ako ay nakakuha ng marami, ako lang ang kakain nun. Mushroom? Wow, favorite ko yun, Tay. Tara po, sumama na po tayo, Tay, kay Lolo. Gusto ko manguha ng mushroom, eh. Gusto ko ng maraming mushroom. Ang tagal ko nang hindi nakakakain nun, eh. Sige na, Tay. Mamaya na po tayo manood ng movie. Gusto ko ng mushroom. Mushroom! Mushroom! Huwag mo nang pilitin ang tatay mo, Empoy. Tayo na lang ang umalis. Halika na, Apo. Magsuot ka ng kapote at bota, ha? Halika na, lumapit ka sa akin. Hay nako, nagkasundo na naman ang maglolo. Nakuha na namang utuin ng apo niya. Tara na po, Tay. Tara na po kasi. Oo na, oo na. Eto na't maggagayak na rin ako. Yay! Dali mo yung malaking tiklis, Tay. Yung nilalagay sa likod po. Oh, napakalaki naman nun, Empoy. Balak mo bang punuin ng mushroom ang tiklis ng mangga? Aba, makaka-LBM ka niyan. Gusto nga yata magpururot ng batang ito, eh. Di bale, dalhin mo na nga rin, Noel. At baka makakita tayo ng mga pako. Mainam na marami na tayong makuhang pang-ulam. Para kung magtuloy-tuloy ang ulan, hindi na tayo mahirapan. Hindi tayo palabas-labas para magdelehensya. O sige na, Tay. Palagi naman kayong panalong maglolo, eh. Kagad din silang umalis para hindi abuti ng gabi sa gubat. Ilang minuto na silang naghahanap ng mga kabuti at pako. Tuwang-tuwa si Empoy na makakita sila ng isang lugar na may kumpol ng mga kabuti. Napakasaya niya habang nag-aani. Habang nangunguha sila ng mga mushroom, biglang napahinto si Lolo Beloy. Nilibot niya ng tingin ang kabuuan ng lugar. Nakaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Tama na yan. Kailangan na nating umuwi. Lo, may nakita pa ako doon. Kunin ba po natin bago tayo umuwi? Hindi na. Kailangan na nating umuwi. Ngayon na. Bilisan mo na, Noel. Isukbit mo na sa likod mo ang kaing. Umuwi na tayo. May problema ba, Tay? Hindi na maganda ang kutob ko. Hindi lang tayo ang nandito sa gubat. Nararamdaman ng bandana ko ang panganib. Akala ko'y tumigil na sila pero parang nabuhay silang bigla. Tay, ang tinutukoy mo ba mga nilalang na yon? Oo, kaya magmadali ka. Empoy, bilisan mo na, anak. Umuwi na tayo. Ano pong meron? Bakit uwi na tayo kagad? Di na ba natin kukunin yung ibang mushroom? Babalikan na lang natin sa susunod, anak. Lumalakas na kasi ang ulan, pati na ang kulog at kidlat. Mukhang masama ang panahon. Kaya kailangan na nating umuwi. Marami na naman tayo nakuha kaya may pang-ulam na tayo. Halika na, anak. Kumapit ka ng mabuti sa kamay ko, ha. Huwag kang bibitaw. Kaya ko naman paglakad, Tay, Kailangan na natin magmadali.
Baka mamaya maiwan ka, kaya dapat nasa tabi lang kita. Mabilis silang naglakad pa uwi. Habang naglalakad ay panay ang tingin nila sa paligid. Dahil sa kakaibang ikinikilos na mag-ama ay kinakabahan na rin si Empoy. Tahimik lang siya habang sinasabayan ng paglalakad ng ama. Nang mapatingin si Lolo Beloy sa unahan, nakita niya ang isang matandang babaeng nakatayo roon na parabang inaabangan sila. Kagad niyang pinigil ang paglalakad ng dalawa. Huwag na tayong dumaan dyan. Dito na tayo sa kabilang daan. Bakit po, Lo? Di po ba malayo ang daan na yan? Di ba nga ang lusot niyan kila Lolo Teryo? Bakit po tayo dyan dadaan? Madami pong aso dun Mas madaling itaboy ang mga nagkalat nilang aso kaysa sa mga asong nandito sa gubat. Mas delikado. Meron pong aso dito sa gubat? Huwag ka nang matanong, Empoy. Basta lumakad ka lang. Sumunod ka lang sa lolo mo. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa nila nang makita uli si Lolo Beloy ng lalaking humarang sa daraanan nila. Inilibot uli niya ang kanyang paningin para maghanap ng ibang daraanan. Pero kada tingnan niya ay may mga taong humaharang. Hanggang sa napalibutan na sila. Hindi na sila makaalis sa lugar na yon. Nagdikit-dikit sila para protektahan ng isa-isa. Noel, tingnan mong mabuti ang bata. Huwag mong aalisin ang mga mata mo sa kanya. Opo, Tay. Lo, Tay, may mga tao pong papalapit sa atin. Sino po sila? Mukhang mga seryoso po ang mukha nila Sila ba yung may-ari ng mushroom na kinuha natin? Diba sabi nyo, wala namang may-ari ng mushroom dito sa gubat? Bakit parang galit po sila sa atin? May ginawa ba tayong mali? Basta anak, alerto ka lang Huwag kang lalayo sa akin. Malaki na siya. Nasa hustong edad na siya. Hinayaan na namin kayong makasama ang bata ng 13 taon. Ngayon naman, panahon na para bawiin siya. Ano kayo, sinuswerte? Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko. Hindi mo siya anak. Wala kang anak. Hindi ka man lang nakapag-asawa, hindi ba? Huwag niyong subukan lumapit. Kagaya ng dati, hindi niyo makukuha ang apo ko. Inangkin niyo na talaga ng husto ang batang yan. Kahit hindi naman ninyo kadugo. Sa pilitan namin siya kukunin ngayon. Kahit ikamatay niyo pa. Hala, mga kasama, kunin ang bata! Noel, itakas mo na si Empoy. Hindi siya dapat makuha ng mga aswang na yan. Sabay-sabay tayong alis dito, Tay. Sabay-sabay tayong uuwi. Hindi ka namin iiwan. Sino ba sila? Bakit sila nakakatakot? Umalis na po tayo. Huwag na tayong makipag-away. Isoli na lang natin yung mushroom sa kanila. Kahit na hindi ako makatikim nun. Empoy, mahilig ka pala sa kabuti. Alam mo bang mas maraming kabuti sa amin? Magsasawa ka doon. Sumama ka na sa akin na po. Ako ang lola mo. Nasa bahay ang nanay mo. Hinihintay ka na niya doon. Hindi. Sinungaling ka po. Patay ng nanay ko. Hindi naman kita kilala Sinungaling ka talaga. Hindi ko iiwan ang tatay at lolo ko. Hindi kita kilala. Sinungaling. Kapag nakuha kita, makikilala mo rin ang lahi mo. Sige, sugurin sila! Napasigaw si Empoy nang biglang mag-asbo ang mga taong nakapalibot sa kanila. Naganda naman sa depensa ang mag-ama. Hinubad na ni Lolo Beloy ang malapad niyang panyo at binulungan ng orasyon. Noel, sa basket kong dala, may buntot pagi ako inilagay. Kunin mo! Mabuti't lagi kang handa, Tay. Palagi kong dala mga panlaban ko sa aswang kahit saan ako magpunta. Kasi alam kong hindi naman sila mauubos. Nang makuha na ni Noel ang buntot pagi, kagad silang naganda sa pagsalakay ng aswang. Kabilaan ang pakikipaglaban nilang mag-ama. Pinagitnaan nila si Empoy para hindi makapuslit ang mga aswang. Pero ramdam nila na mas malakas na ang mga kalaban kaysa sa dati. Desidido ang mga ito na kunin si Empoy. Mas agresibo na sila. Pilit na inahablot ng mga aswang ang bata gamit ang matulis ng nguso. Panay naman ang sigaw ni Empoy dahil sa takot.
Napaupo na siya at isinubsob ang muka sa kanyang mga tuhod. Napansin ng bata ang bato na malapit sa kanya. Kagad niya itong dinampot at saka buong lakas na ibinato sa aswang. Napaigik ang isang aswang ng tamaan niya. Lalong naggalit ang aswang at mas marahas na sinugod ang bata. Sira ulo ka pala. Papatol ka sa bata. Akong harapin mo. Halimaw! Itong sayo. Salubungin mo ang buntot pagi. Dito, Noel. Hali kayo. Bilisan nyo. Takbo! Nandiyan na, tay. Mauna ka na. Kasunod mo lang kami ni Empoy. Anak, sumunod ka sa lolo mo. Bilis! Lolo! Dali, Apo. Bilisan mo ang pagtakbo. Habang tumatakbo sila ay panay ang hato ni Noel sa mga aswang na sumusunod gamit ang buntot pagi. Sinuong nila ang madamong daan. Kinuha na ni Lolo Beloy ang kanyang itak na sa kalubang nakasukbit sa kanyang bewang at saka tinama sa mga damo para may madaanan sila. Lolo, bakit po tayo dito dumaan? Di ba wala naman ditong daan? Ang dami pa pong damo na matitinik eh. Saka baka may ahas dito. Nakakatakot po. Sumunod ka lang, Empoy. Huwag kang masyadong maingay. Tiisin mo lang, Apo. Ito ang daan na hindi tayo masusundan ng mga aswang. Aswang? Ayoko sa aswang. Nakakatakot sila. Mga limaw, papatayin nila tayo. Oo, talagang papatay nila tayo kapag hindi mo binilisan ng paglalakad. Hindi pa rin sila tumitigil. Nakasunod pa rin sila. Malapit na tayo. Hihinto na rin ang mga yan. Lalo silang inabutan nang sabay-sabay na magsiatungalan ng mga aswang. Sinubukan pa silang habulin ng mga ito, pero napapaatras din naman. Galit na galit ang mga asbo, pero nang magawa ng mga ito na bagtasin ang parte ng gubat na maraming halamang makabuhay, ay hindi na nila ito masundan. Kabisado ni Lolo Beloy ang daan na yon dahil doon siya kumukuha ng mga pananim. Sinadya pa niyang linisin ang parting yun ng gubat tuwing nakikita niyang madamo yun para lalong lumago ang mga halaman. Alam niyang darating ang araw na muling sasalakay ang mga aswang, kaya naganda siya ng daan na hindi sila masusundan ng mga ito. Tinis nilang daanan ng mga halaman kahit magkasugat-sugat sila dahil sa tinik ng mga ito. Ilang minuto ang binuno nila bago narating ang kanilang bahay. Bago pa man sila makalapit sa bakuran ay napahinto na sila dahil nakaharang sa kanilang daraanan ang mga aswang. Nasaan yung tao na ang mga ito? Beloy, hindi ka na dapat pang magmatigas. Huwag mo nang ipagdamot sa amin ang bata. Kami ang kadugo niya. Pinahihirapan niyo lang ang sarili niyo sa kakatakas sa batang yan. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi nga siyang apo mong hinahanap niyo. Huwag ka na magkaila, Beloy. Matatanda na tayo para maglokohan pa. Naamoy ko ang dugong dumadaloy sa kanya. Huwag niyo nang gawing mitya ang buhay niyo para lang sa batang yan. Hindi naman siya kawalan sa inyo kung babawiin namin. Sapat na ang ibinigay naming palugit para makasama niyo siya. Kung gusto niyo pang mabuhay, kailangan niyong ibalik sa amin ang batang yan. Ayoko po sa inyo. Mga bat kayo, masasama kayo. Mga limaw! Pwes, magkamatayan na tayo ngayon. Hindi niyo makukuha ang bata. Hindi siya magiging aswang na kagaya ninyo. Talagang ginagalit mo ako. Ubus na ang pagpapasensya ko, Beloy. Ngayon, hindi na kita bubuhayin. Sige, lapain sila. At huwag kayong magtitira ng laman sa mga buto nila. Sugod! Anak, makinig ka sa akin. Kapag nakakuha ka ng pagkakataon, tumakbo ka sa bahay. Naintindihan mo? Ayoko po. Natatakot po ako. Wag! Lakasan mo ang loob mo, anak. Ikaw ang pag-asa namin ng lolo mo. Umuwi ka sa bahay. Kunin mo ang lalagyan namin ng asin. Sabuyan mo mga halimaw habang nilalabanan namin. Naintindihan mo ba? Lalaki ka, anak. Ano bang sabi ko sa'yo? Kapag lalaki ay ano? Matapang. Tama. Kailangan mo maging matapang. Lalabanan namin ang mga halimaw para makauwi ka sa bahay, okay? Pero tatay... Kaya mo yan, anak. Kapag hindi mo nagawa, mamamatay kami ng lolo mo. Kaya matapang ka, di ba? Sagot, ano? Matapang ka ba? Opo, matapang po ako. Yan, tama yan. Sige, dito ka lang ha. Maghanap ka ng pagkakataon na makauwi.
Malakas ang kabog ng dibdib ni Empoy habang pinapanood kung papaanong abala ang lahat sa pakikipaglaban. Halos hindi na niya malaman kung kanino titingin. Napapabilib din siya sa lakas ng loob at husay sa pakikipaglaban ng lolo niya at ng kanyang ama. Muntik na siyang mawili sa panonood nang maalala ang bili ng ama. Iginala niya ang paningin sa paligid. Naganap siya ng madadaanan. Nakita niya makakapuslit na siya kapag dumaan siya sa likuran ng mga puno ng nyog. Sinipat niya ang mga kalaban. Kapag hindi na nakatingin ang mga ito, ay saka siya tatakbo. Nagtago siya sa puno ng nyog para hindi mapansin ng mga aswang. Nung hindi na nakatingin ang mga ito, ay saka siya tumakbo. Nagtago siya sa puno ng nyog para hindi mapansin ng mga aswang. Palipat-lipat siya hanggang sa makarating siya sa likod bahay nila kung saan ay may pinto doon na papasok sa kusina. Dahil alam niya kung papaano buksan yun mula sa labas, nakapasok siya sa loob ng bahay. Nanginginig ang katawan niya dahil sa ginaw. Basang-basa siya dahil sa malakas na ulan. Kahit nakasuot ng kapote ay pinasok pa rin ng tubig ang katawan niya dahil sa ginawa niyang pagtakas. Lalo pa siyang kinilabutan dahil sa malakas na kulog at kidlat. Napapayak na siya. Hindi na niya alam ang gagawin. Nalimutan na rin niya ang inutos ng ama kung ano ba ang kailangang kunin sa loob ng bahay. Ilang minuto siyang nag-isip hanggang sa maalala na niya na asin ang kailangan niyang kunin. Dadamputin na sana niya ang lalagyan nang biglang gumuhit ang malakas na kidlat. Napapikit siya dahil sa sobrang liwanag. Nang mawala ng kidlat, agad siyang lumingon. Nakita niya ang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Tinamaan yun ng kidlat. Umusok pa ito pero hindi nabasag. Napapapikit-pikit pa si Empoy dahil may nakita siyang kumikislap sa salamin. Pinilit niya itong tingnan hanggang sa makita niyang may kakaibang bagay na kumikinang sa loob ng salamin. Dahan-dahan siyang lumapit doon. Hinipo pa niya ang salamin. Bigla na lang siyang nakaramdam ng kuryente na gumuhit at pumasok sa kanyang katawan. Bigla siyang natumba sa sahig. Nakaramdam siya ng pamamanhid ng katawan. Tulala lang siya at nakikiramdam. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Nakaramdam na siya ng takot. Maya-maya ay nakita niyang bumagsak ang salamin at nagkapira-piraso. Para itong lumutong dahil sa pagkakatama ng kidlat. Nang ibinaling niya ang paningin sa mga bubog, nakita na niya ang isang tila bubog na kulay puti na kumikinang. Tumayo siya at dahan-dahang kinuha yon. Inakala niyang isa itong laruan. Mabilis niyang isinilid sa bulsa. Napaiktad siya nang marinig ang sigaw ng kanyang ama sa labas ng bahay. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang pinaiibabawan na ito ng isang halimaw. Dali-dali niyang kinuha ang lalagyan ng asin. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Tumakbo siya ng mabilis at pinagsasasabuyan niya ng asin ng mga aswang. Pinilit siyang huliin ng mga ito pero hindi siya magawang hawakan. Sobrang bilis niyang kumilos na parang isang kidlat. Kapag nahawakan siya ng aswang, ay agad ding nakakawala dahil dumudulas ang kanyang balat na parabang may likidong madulas na ipinahid. Nagsiatungalan ng mga aswang nang sabuyan niya ng asin. Umalis na kayo dito! Huwag niyong saktan ng tatay at lolo ko! Kapag hindi pa kayo umalis, uubusin ko ang asin na ito! Isasabi ko sa inyo ang natitira dito sa lalagyan! Hindi! Paanong nangyari yun? Bakit bigla na lang bumilis ang kilos ng batang yan? Hoy! Tandang Beloy! Anong ginawa mo sa kanya? Ababalay ko! Kahit nga ako'y nagtataka rin. Akala ko magkalahi kayo. Di ba dapat ay alam nyo yan? Kayo makakasagot ng tanong mo. Umatras tayo. Hayaan muna natin sila ngayon. Buwisit na bata. Nalapnos ako sa asin niya. Atras! Saka na natin sila balikan. Kailangan muna natin magpagaling. Tandaan nyo ito. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang batang yan. Babalik kami. Wag na. Lagi naman kayong talunan, no? Ay, ayos lang po kayo. Tutulungan na kitang bumangon. Bakit kasi nagpatalo ka sa aswang
Ang dami mo tuloy sugat sa katawan. Ayos lang ako, anak. Sandali lang. Sabi mo nga sa akin, paano mo nagawa yon? Ang alin po? Yung ginawa mo kanina. Sinunod ko lang po yung sinabi nyo. Pumunta ako sa bahay tapos kinuha yung asin. Saka ko sila sinabuyan lahat. Ang galing po pala, no? Nasasaktan sila sa asin? Bakit po? Hindi yun, anak. Bakit biglang bumilis ang kilos mo? Parang hangin sa bilis ng takbo mo kanina. Paano mong nagawa yun? Hindi naman po tay eh. Tumakbo lang ako kanina kasi nakita kitang kinagat ng halimaw. Hindi mo alam na bumilis ang kilos mo kanina? Hindi ko alam tay. Basta tumakbo lang ako eh. Basta matapang lang po ako kanina. Tay, nakita mo yun, di ba? Paanong nangyari yun? Mas lumiwanag ang aura ni Empoy. Masyadong makinang. Nakapagtataka. Apo, sabihin mo nga sa akin. Kanina nung kinuha mo yung asin ano nangyari? May nangyari bang kakaiba? Kakaiba? Ay, opo! Bigla pong kumidlat kanina, Lolo. Tapos tinamaan po yung salamin natin. Tapos may nakita kong kumikinang na laruan. Kinuha ko po. Tapos po, nung hinawakan ko yung salamin, para akong nakuryente. Akala ko nga po mamamatay na ako eh. Kuryente? Kidlat? Anong nakuha mo, Apo? Nalasa na? Patingin nga. Ipatingin mo sa lolo. Ay, inilagay ko po dito sa bulsa ko yung laruan, Lolo. Ang ganda po eh. Kumikinang, tapos matulis. Sandali po, kunin ko ito po oh. Akin na. Patingin nga ako, Apo. Ba, ano yan, tay? Anong bagay ang nakuha ni Empoy? Sus, Ginoo! Hindi ako pwede magkamali. Ito ang pangil ng kidlat. Po? Ano po yun, Lolo? May pangil ba ang kidlat? Halimaw po ang kidlat? Kasi may pangil siya eh. Hindi, Apo. Sa ngayon, hindi mo pa ito mauunawaan. Pero ikaw ang pinagpala. Sadyang ipinagkaloob sa iyo ang pangil ng kidlat. Ikaw ang napili niyang magtanga ng mutsyang ito. Patingin nga ako, tay. Ano bang itsura niyan? Nanghawakan ni Noel ang pangil ng kidlat. Bigla na lang siyang nangisay dahil dumaloy ang kapangyarihan nito sa kanyang katawan. Natakot si Empoy dahil inakala niyang mamamatay na ang kanyang ama. Pero nang hawakan niya si Noel, nanumbalik ang lakas nito. Pinagaling din ng mutya ang kanyang sugat. Bigla na lang natuyo ang mga sugat niya at naging mga peklat na lang. Aba, talagang mahusay Nakakagaling nga ang mutya. Hala, Apo, kunin mo na ang mutya. Po, ayoko po. Baka makuryente ako kagaya na nangyari kay tatay. Ayoko nang hawakan, Lolo. Hindi ka na makukuryente dahil ikaw na ang kinilalang amo ng mutya, Apo. Hindi yan dapat nawawala sa tabi mo. Sige na, kunin mo na at pumasok na tayo sa loob. Kinabukasan, ginawa ni Lolo Beloy ng tali ang pangil ng kidlat para maikwintas ni Empoy. Nung una ay ayaw nang kunin ni Empoy ang mutya pero isinuot na lang ng matanda sa leeg ng bata. Nang wala nang naramdaman si Empoy na kuryente ay napanatag na siya. Sa maghapong yun, pinasubukan naman ni Noel sa kanyang anak ang kakayahan ng mutya. Pinatakbo niya si Empoy sa bakuran dahil gusto niyang makita ulit ang bilis nito. Ayoko na, tay. Bakit pa pinapatakbo mo ko? Napapagod na ako eh. Gusto ko nang kumain. Gutom na po ako. O sige anak, tama na yan. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Ay, alin na kayong dalawa. Tama na yan. Ikaw, Noel, pinapagod mo na pinapagod ang bata. Pinapatakbo ko lang naman, tay. Pero ganun eh. Pero bakit kaya ganun? Normal na ang takbo niya. Isang beses lang ba ang bisa ng mutya na yan? Huwag mong madaliin ang bata. Hindi pa niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihan niya. Hindi niya alam kung paano palalabasin. Baka lumalabas lang yung bigla-bigla. Halina kayo, kumain na kayo! Sabay nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Naabutan nila si Empoy na naglalagay na ng ulam sa plato.
Maya-maya ay hinawakan niya ang takip ng kaldero para kumuha ng kanin. Pero bigla na lang nabitiwan ito dahil mainit ito. Nanlaki ang mata ni Noel at Lolo Beloy nang makitang mabilis na kilos ng bata. Segundo lang nitong tinakbo ang timba na may lamang tubig na nasa labas ng bahay. Umiiyak na isinawsaw ni Empoy ang napasong kamay sa tubig habang umiiyak. Aray! Ang init! Aray! Yung ba ang bilis na gusto mo makita, Noel? Ayun, nagawa niya. Hindi nga lang niya alam na nagagawa niya ang kakayahang yon. Kailangan natin siyang sanayin. Dapat makontrol niya ang kakayahan niya na yon. Baka mamaya nagagamit niya ng hindi niya alam. Hindi pwedeng malaman ng mga tao yung tungkol dito. Ang bangis, no? Isa ng superhero ang anak ko. Tay, ang sakit ng kamay ko. Bakit mo kasi hinawakan yung takip ng kaldero? Bagong luto yung kanin eh. Halika na, kumain na tayo. Paborito mo yung ulam, mushroom. Tuwing walang pasok sa eskwela, palaging isinasama ni Lolo Beloy si Empoy sa ilog na malapit sa kanila. Doon niya tinuturuan ng bata kung paano sanayin ang paggamit ng mutya. Pero dahil bata pa, mas nananaig sa kanya ang maglaro. Nalilibang pa siya sa paghuli ng mga isda. Kitang-kita ni Lolo Beloy kung gaano kabilis ang kilos ni Empoy kapag gustong-gusto niya talaga ang ginagawa. Segundo lang ay nahahabol niya ang isda. Pero kapag hinahawakan niya ito, tila nakukuryente ang isda. Lo, tingnan niyo po. Kanina masigla pa yung isda. Nahabol-habol ko pa. Pero bakit nung hinawakan ko, parang nangihina na? Bakit ganun? Ganon talaga. May kakaiba ng taglay na kapangyarihan ng kamay po, apo. Gusto ko sana na makauwi siya ng buhay para gagawin kong pet Ilalagay ko dun sa drum sa bahay. Kaso, mukhang mamamatay na po sila. Napuno ko na nga itong timba natin ng isda Lahat naman may hina. Nakakainis. Siguro pangit ng kamay ko, Lo. Ha? Hindi Halika dito, apo. Lumapit ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo. Ang alin po? Nakikita mo itong suot mong kwintas? Opo. Galing po sa kidlat yan Naniniwala ka ba na nakuha ko talaga yan sa kidlat, Lo? Ay, oo naman. Ang tawag nga dyan, pangil ng kidlat. May taglayan na kapangyarihan na ikaw lang ang makakagamit. Po? Kapangyarihan? Ano po yun? Oo, kapangyarihan. Parang superpower. Wow! Ang galing naman po! Di superhero na ako, Lo. Pwede na ako lumipad? Hindi ganon. Iba ang kapangyarihan ng pangil ng kidlat. Pero hindi mo pwedeng ipagsabi sa iba yan, ha? Kasi kapag ginawa mo yon, mawawalan yan ng bisa. Naintindihan mo ba? Dapat ang makakaalam lang yan, ikaw, ako, at ang Tatay Noel mo. Ano po ang power ng kwintas ko, Lo? Bilis at liksi kumilos. Masyado kang mabilis tumakbo. Sa sobrang bilis hindi ka mahahabol o mahahawakan ng kahit na sino. Kaya hindi mo dapat gawin yon kapag nasa harapan ka ng ibang tao. Magtataka sila, matatakot. Kaya ilihim mo lang yon at gagamitin mo lang kung kailangan. Kagaya ng tatakbo po ako kapag inaabol ako ng mga halimaw na aswang sa gubat. Oo, yon, ganun nga. Tama yon. Pero Lo, hindi naman po ako mabilis tumakbo hindi mo kasi napapansin. Ibang tao makakakita nun. Paglaki mo, saka mo malalaman ang kakayahan mo. Sa ngayon hindi mo pa nakikita kasi puro kalaro. Kung mabilis po akong tumakbo, mabilis ako makakapunta sa malayong lugar. Hindi na ako sasakay ng jeep at tricycle. Makakatipid na po ako sa pamasahe, Lo. Pero nga, hindi mo pwedeng gawing palagi dahil makikita ng ibang tao yon. Naku, bakit kasi hindi pwedeng ipakita Baka siguro may inggit sila, no? Tapos kakantsawan ako ng mga kalaro ko. Oo nga, Lo. Wag na nga lang nilang malaman.
Dapat di nga nila makita. Oy, sige na. Tama na muna ang pag-iensayo mo ngayon. Umuwi na tayo at nakita mo ang mga isdang hinuli mo. Mabibilasan na yan. Kailangan na nating iluto. Ayos din. Hindi na tayo mahihirapang manghuli ng isda. Kayang-kaya mong gawin ng segundo lang eh. Pero hindi po tayo manghuhuli ng isda araw-araw, Lo. Eh bakit naman? Nakakasawa po eh. Ayaw ko na araw-araw isda ang ulam. Mas gusto ko pa rin ng mushroom. Kailan po ba ulit tayo pupunta sa gubat? Akala ko ba'y ayaw mo nang pumunta doon dahil natatakot ka na? Pwede na po, Lo. Kasi di ba mabilis na akong tumakbo. Hindi na ako maahabol ng mga asbo. Mas mabilis na ako sa kanila ngayon eh. Di ba, Lo? Siguro nga. Pero hindi ka dapat makampante ha. Hindi pa natin alam kung ano ang tunay na kakayahan ng mga aswang na yon. Eh ano bang klaseng halimaw sila, Lo? Kumakain po ba sila ng tao? Eh minsan, pero mas gusto nila ang sumipsip ng dugo na parang vampira. Ala! Siguro po mga alaga nila yung lamok sa bahay. Inuutusan nila na sipsipin ang dugo ko. Kasi palagi akong kinakagat ng lamok kapag gabi. Nakakainis nga eh. Masyadong madaldal at matanong si Empoy at minsan ay nayayamot na rin ang matanda dahil hindi na niya alam kung paano sasagutin ang mga tanong ng bata. Habang pauwi sila ng bahay, nararamdaman na naman ni Lolo Beloy ang bahagyang paghigpit ng pagkakatali ng kanyang bandana na nasa kanyang leeg. Empoy, O? alerto ka ha. Bakit, Lo? Nararamdaman kong may mga asbo sa paligid. Nandyan na naman sila. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi ka nakukuha. Ala, bakit ba kasi nila ako gustong kunin? Ayokong sumama sa kanila, Lo. Ang papangit nila kaya, saka ang babaho pa. Tapos, ang sasama pa ng ugali. Nagsasalita pa si Empoy nang biglang may humablot sa kanya mula sa damuhan. Mabilis nitong tinakpan ng kanyang bibig para hindi siya makasigaw. Nagpumiglas siya at pilit na umuungol para marinig ng kanyang lolo pero tuloy-tuloy lang sa paglalakad ang matanda. Hindi nito napansin ang pag-ablot ng aswang sa apo. Dahil sa inis at takot ni Empoy, kinagat niya ang kamay ng aswang na nakatakip sa kanyang bibig. Nang makawala siya ay mabilis niyang sinipa ang asbo at saka tumakbo sa kanyang lolo. Napahawak siya sa braso ng matanda. Lolo, ayun na yung mga pangit, oh. Nagtago sila sa damuhan. Ah? Nasaan? Aba, oo gano. Sabi ko na't nandito na sila eh. Talagang hindi kayo titigil sa paghabol sa amin ha? Hindi pa rin ba kayo nadadala? Gusto yata ninyong malagasan ng mga kakampi bago kayo magsitigil eh na? Ibigay mo na ang bata sa akin. Hindi siya dapat nasa poder ninyo. Ha? Sino ka? Ngayon lang kita nakita. Ako si Lito. Ako ang ama ni Empoy. Hindi totoo yan. Hindi kita kilala. Si Tatay Noel ang tatay ko. Pangit ka eh. Salbahe ka pa. Kahit ano pa ang sabihin mo, ako pa rin ang tunay mong ama. Kaya dapat ay nasa poder kita. Itinakas ka lang ng taksil mong ina. Hindi ka dapat nasa poder ng mga tao. Isa kang aswang, Empoy. Isa kang asbo. Hindi. Ayoko nga. Hindi ako kagaya mo, no? Hindi ako limaw. Hindi ako masamang tao. Sa galit ni Empoy, bigla niyang sinugod ang mga lalaki. Nabigla ang mga ito nang makita nila ang mabilis na kilos ng bata. Nanlaki ang mata ni Lito, ang lalaking nagpakilalang ama ni Empoy. Napanganga rin siya dahil sa kakayahan ng bata. Tumumba ang mga kasama niya at nangisay pa ang mga ito na parabang nakuryente matapos suntukin ni Empoy. Maya-maya ay si Lito naman ang pinagsusuntok at pinagsisipa ng bata. Sa bilis ng kilos nito ay hindi siya nakailag. Sinalulahat ni Lito ang galit ng kanyang anak. Ramdam na ramdam niya ang tila kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan mula sa enerhiya ni Empoy. Napalood siya at nang tumigil si Empoy sa pananakit sa kanya ay napasukan na lang siya ng dugo.
Sinundan niya ng tingin ng bata. Segundo lang ang ginugol nito sa pagtakbo at naroon na uli ang bata sa tabi ni Lolo Beloy. Magsasalita pa sana si Lito pero natigilan na nang mapansin niyang nahuhulog ang ilang hibla ng kanyang buhok. Nang hawakan niya ang kanyang ulo, doon niya nalaman na nalalagas pala ang mga buhok niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng buhok at palaging may sumasama sa kanyang kamay. Hanggang sa tuluyan nang naubos ang buhok niya sa ulo. Nang magtayuan din ang mga kasama niya, nakita niyang kalbo na rin ang mga ito. Napangisi siya sa tuwa. Tama nga si Apo. Malakas ang kapangyarihan mong bata ka. Mukhang ipinagkaloob na sa iyo ang pangil ng kidlat kagaya ng pangitain niya. Makinig ka, bata. Hindi porket ang pangil ng kidlat ay nasa sayo na, hindi ka na namin magagalaw. Mali ka! Lalong umikli ang buhay mo. At ang tanging magpapahaba lang yan ay ang pagbalik mo sa angka natin. Hindi mo dapat kinuwang mutya na yan. Lalo kang pag-iinitan ng mga lahing asmo. Kung sinasabi mo dyan, tatawa-tawa ka pa. Tinatakot mo ang bata eh. Hindi ko siya tinatakot. Nagsasabi ako ng totoo. Bago pa siya isilang, nagkaroon na ng pangitain si Apo sa kanya. Dalawa lang ang paglalagyan niya. Ang maging biyaya sa lahi namin o maging sumpa. Biyaya siya kapag nabuhay siyang normal na bata at hanggang paglaki ay normal pa rin. Pero isa siyang sumpa sa amin sa oras na makuha niya ang pangil ng kidlat. Hindi lang sa aming lahi, pati na rin sa lahi niyong mga tao. Siya ang nilipol sa lahat. Darating ang araw na magpapasya ka rin na patayin siya dahil yon ang kailangang gawin. Hindi totoo yan! Lolo, hindi yun totoo! Tumigil ka, Lita! Huwag mong taniman ang kasinungalingan ng isip ng bata. Kahit kailan, hindi naging sumpa ang mutya. Iba na ngayon. Antayin nyo lang. Malalaman nyo rin ang totoo. Pagdating ng araw, kayo na rin na magpapasya na tapusin ang buhay niya. Huwag nyo siyang ipagtanggol. Hindi nyo siya kakampi. Gagawin namin ang lahat para tapusin ang batang yan. Dahil sa takot ay napakapit si Empoy sa hita ng lolo niya. Takot na takot siya dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi na sila pinakialaman ng mga lalaking yon. Nagsialisa ng mga ito. Tahimik din si Lolo Beloy na marahang hinila ang braso ng apo. Habang naglalakad sila pauwi, malalim ang iniisip na matanda. Bigla na lang din siyang nakabalik sa kasalukuyan nang magsalita si Empoy. Lo, totoo ba yung sinabi ng mamang yon? Papatayin daw nila ako. Bakit po? Masama po ba ako? Halimaw din po ba ako? Hindi, Apo. Huwag kang makikinig sa kanya. Nananakot lang yon. Tinatakot lang ako para ibigay ka sa kanila. Hindi mangyayari yon. Dahil hindi ka halimaw. Paano po kapag malaki na ako tapos maging halimaw na ako kagaya nila? Papatayin niyo na rin po ba ako? Hindi. Hindi ka halimaw. At hindi ka namin papatayin. Bakit ka namin papatayin eh? Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Hindi namin hahayaan na masaktan ka ng mga asbo na yon. Huwag kang maniniwala sa kanila, ha? Sa amin ka lang maniwala ng Tatay Noel mo. Kinagabihan, maagang nakatulog si Empoy. Nasa upuan lang si Lolo Beloy dahil inaantay pa niyang dumating ang anak na si Noel. Habang nakaupo ay tinitingnan niya ang apo na mahimbing nang natutulog. Hindi rin mawala sa isip niya ang sinabi ng lalaki. May kung anong nagtutulak sa kanya na isiping baka nga may ibang hatid ang bata. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na si Noel. O tay, bakit gising ka pa? Hindi kasi ako makatulog eh. Oo nga naman. Kaya nga gising ka pa. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Sumalaki na naman yung mga asbo kanina.
habang nasa ilog kami ni Empoy. Ano ho? Talagang hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang bata, ah. Hindi na nila balak kunin ang bata, Noel. Bakit po? Nakausap niyo po sila? Oo. Nagpakita ang ama niya, si Lito. Mukhang desidido nga siya na hindi nakunin si Empoy. Nakakatuwa naman kung ganun. Eh di matatahimik na tayo. Buti at nakipagkasundo naman po. Hindi na nila kukunin kasi balak na nilang patayin ang bata. Isang tinik sa kanilang lahi si Empoy. Delikado ang bata, Noel. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko rin maintindihan. Pero gusto kong dalhin si Empoy sa kapatid kong si Anita. Si Tia Anita po? Yung manghuhula niyong kapatid? Ano pong gagawin niyo doon? Ipapasilip ko ang kapalaran ng bata. Tay, naniniwala kayo doon? Isipin mo, hindi ordinaryong bata si Empoy, Noel. Binabalik-balikan siya ng mga asbo. May kinatatakutan ng mga aswang sa kanya na kailangan nating alamin. Mas takot sila ngayon dahil tangan ni Empoy ang pangil ng kidlat. Kaya sa palagay ko ay kailangan ko siyang dalhin kay Anita. Ano naman pong gagawin niyo kung malaman niyo yung kapalaran ng bata? Saka, kailan niyo dadalhin si Empoy? Malapit na ang bakasyon sa eskwela. Doon muna kami sa sityo. Sakto ang lugar na yon para lalo ko siyang turuan at sanayin sa kakayahan niya. Unti-unti nang lumalabas ang kapangyarihan na taglay ng tangan niyang mutya. Hindi lang bilis ng kilos ang nagagawa niya. May taglay siyang kuryente na kayang pumatay ng buhay, Noel. Seryoso po? Aba, mukhang delikado. Paano niyo po nalaman? May kanina'y nagalit siya doon sa mga aswang eh. Pinagsusuntok niya at pinagsisisipa. Ayun, nangisay sila. Tapos, nakalbo. Nakalbo? Buti nga. Sana hindi na tumubo yung buhok nila. Makukulit naman sila eh. Kawawa rin ang batang yan, no? Hindi pa nagtatagal dito sa mundo gusto nang patayin. Ay nako. Sa tingin mo, Tay, may laban sa mga aswang ang mutya niya? Hindi ko alam. Hindi ko pa naman nakakaharap ang lahat ng lahing asbo. Lalo na yung sinasabi ni Lito na apo. Mukhang siya ang pinakamatanda sa kanila na nakakakita ng hinaharap. Nalalaman niya ang kapalaran ni Empoy eh. Kaya siguro gusto nilang patayin ang bata. Di kung ganon, dapat mo nga siyang dalhin kay Tia Anita para mabigyan din siya ng gabay sa paggamit ng pangil ng kidlat. Ganun na nga. Kasi hindi lahat ay kaya kong ituro. Si Anita lang ang makakatulong sa kanya. Habang nag-uusap silang mag-ama, bigla silang nakarinig ng kalampagan sa bubungan. Nagmamadali silang kumuha ng itak at saka lumabas ng bahay. Hinanap nila sa paligid ang nilalang na pinanggalingan ng ingay sa bubungan ng bahay nila. Dinig na dinig nila na tumalon ito pababa. Natuon ang kanilang paningin sa damuhan dahil sa malakas na kaluskos. Ayun! Tumatakas na ang loo! Kanina pa kaya siya nasa taas? Mukhang minamanmanan tayo ah. Narinig niya ang mga pinag-usapan natin. Magre-report yun sa kanila. Tay, hindi maganda kutob ko. Sasama ako sa lakad nyo. Mukhang hindi sila papayag na makalis kayo dito sa atin. Hindi kaya palagi nila tayong minamanmanan? Posible ho yun. Bigla silang napalingon sa bahay nang marinig ang malakas na sigaw ni Empoy. Dali-dali silang tumakbo papasok. Kagad na nilapitan ni Lolo Beloy ang apo habang si Noel naman ay nilibot ang bahay sa pag-aakalang may pumasok na aswang. Anong nangyari, apo? Bakit ka sumigaw? Nanaginip po kasi ako. Masama pong panaginip. Anong panaginip? Sinalakay ka ba ng asbo? Normal na yon. Hindi ka na dapat pang natatakot sa ganon.
Hindi po. Nakita po ko ng malaking apoy eh. May mga bahay na nasusunog. Lahat ng tao nagkakagulo, umiiyak. Tapos? Ako daw po ang nagsunog sa kanila. Pinatay ko daw lahat yung mga ibang taong nandun. Tahan na. Ang panaginip ay palaging kabaliktaran. Ibig sabihin, hindi yun mangyayari. Paano po pag nagkatotoo? Hindi yan. Basta, palagi ka lang maniwala sa sarili mo. Maging mabuting bata ka para ang pangit na panaginip ay hindi mangyari. Naiintindihan mo ba, Apo? Opo, sige po. O sige na, matulog na tayo. Mula ng gabing yon, nagsunod-sunod na ang mga kakaibang nangyari sa paligid ng bahay tuwing gabi. Bigla na lang may dumadapong malaking ibon sa bubungan ng bahay. Kinakahig at tinutuka ang kanilang bubong. Kaya naisipan ni Lolo Beloy na pagapangan na rin ng makabuhay ang kanilang bubungan. Araw-araw niyang dinidiligan ng mga halamang nakatanim sa kanilang bakuran. Lalo na ang mga halamang kinatatakutan ng mga aswang. Pero kapag gumigising sila sa umaga, bumubungad sa kanila ang mga sirang halaman na tila sinadya itong sirain. Oh, sira na naman. Sinira na naman nila. Talagang gumagawa sila ng daan para mapasok tayo dito Hayaan niyo po, Tay. Pag wala akong pasok aayusin ko yung bakuran. Lalagyan ko po ng mga kawayan at buho na may mga matutulis na dulo. Tatasan ko na rin po para hindi sila makatalon. Pupunta nga pala ako kay Teryo. Hihingi ako ng aso. Kailangang may bantay na rin tayo sa gabi. Opo, tama po, Tay. Mainam ngang gawin yan. O sige, ako nang bahala. Pumasok ka na sa trabaho. Isabay mo na lang si Empoy, ihatid mo sa school. Susunduin ko na lang siya mamayang uwian. Sige po, Tay. Mag-ingat po kayo dito, Empoy, anak! Bilisan mo na! Abot tanghali na! Pareho tayo malilate niyan. Apo, andyan na po. Apo na, bago umalis ng bahay, ay kinausap muna ni Lolo Beloy ang alaga nilang aso na hiningi niya kay Mang Teryo. Sinabihan niya itong bantayang mabuti ang bahay habang wala pa sila. Parang nakakaintindi naman ang aso dahil sumasugot ito ng patahol. Hinaplos pa ni Lolo Beloy yung ulo ng aso saka siya umalis. Habang naglalakad papunta sa eskwelahan para sunduin ang apo, nagtataka siya dahil may mangilang-ilang asong nagkalat sa daan. Sa tingin niya ay hindi ordinaryo ang mga asong yon dahil sa kakaibang kilos sa mga ito. Naglalakad sila ng marahan at mga nakayuko ang kanilang ulo. Hindi naman tumatahol ang mga aso kaya lalong tumindi ang hinala niya ng mga aswang ito. Nagmadali siya sa paglakad. Sa gate ng eskwelahan ay matyaga niyang hinintay ang apo. Nang makita siya ni Empoy ay patakbo sana siyang lalapitan ng bata pero sinenyesa niya na huwag ituloy. Naglakad na lang si Empoy hanggang makalapit sa lolo niya. Lolo, malapit na po ang bakasyon. Oo, alam ko. Sabi mo, pag bakasyon na, pupunta tayo kina Lola. Malayo ba yun? Oo, sa sityo. Malayo nga talaga. Marami po bang mushroom doon? Ikaw talaga, puro ka na lang pagkaing bata ka. Paano magkakaroon ng kabuti hindi naman kumukulog at kumikidlat? Tara na, umuwi na tayo. Hindi tayo dapat abutan ng dilim sa daan. Bakit po? Natural, madilim na. Malabo na mga mata ko Kahit may ilaw ng flashlight ng kalsada hirap na akong aninagin yon. Naku, makulit ka po kasi Louie. Bakit naman ako naging makulit? Sabi nga kasi ni tatay, kumain ng maraming kalabasa. Di ba ayaw mo nun? Di malabo na yung mata mo ngayon. Nakong bata ka. Hindi ba pwedeng matanda na ako kaya malabo na mata ko? Hindi habang buhay malinaw ang mga mata ng tao. Lo, bakit ang daming aso? Lagi naman akong dumadaan dito Wala naman ako nakakasalubong na ganyan kadami.
Kaninong umaga nang ihatid ako ni tatay, wala naman yan sila. Ngayon nandyan na. Saka, bakit ganyan sila? Bakit sila nakayuko? Nangingilala siguro. Halika na. Bilisan na natin. Pero ayokong dumaan dyan, Lo. Wala tayong ibang dadaanan. Isa lang naman ang ruta natin pa uwi. Tingnan mo itong batang to. Kung makakunyapit paano tayo mapapadali nito sa paglalakad? Nakakatakot po kasi yung mga aso, Lo. Parang bigla na lang silang mga angagat. Nakakatakot kaya yung aso, may rabies. Basta huwag ka lang tatakbo. Hindi ka abulin nun. Kakasabi pa lang na matanda, pero na magangat ng ulo ang isang aso, kumaripas na ng takbo si Empoy. Naiwan na matanda sa kalsada. Nakipagtitigan pa siya sa mga asong yun. Nakahawak na si Lolo Beloy sa kanyang bandana nang biglang magtakbuhan palayo ang mga aso. Sinundan ng mga ito si Empoy. Biglang kinabahan ng matanda. Mag-isa lang sa bahay nila ang apo. Masyadong maraming aso ang papunta sa kanila at baka hindi kayanin ni Empoy ang labanan ng mga ito. Dali-dali siyang tumakbo para makarating agad sa kanila. Humihingal siyang napahinto sa pagtakbo nang matanaw na ang kanilang bahay. Naabutan niya ang mga aso. Ang iba ay hindi makapasok sa loob ng bakuran kaya nagsialulong lang ang mga ito. May 2 aso siyang nakita na pinagtulungan ng alaga nilang aso na nakatali sa may pintuan. Hinubad na ni Lolo Beloy ang kanyang panyo at saka nagsimulang atakihin ng mga asong galit na pinagkakagat ang kanilang alaga. Pagkalapit ay kaagad niyang hinagupit ang mga ito gamit ang kanyang panyo. Umangil ang 2 aso saka tumakbo palayo. Duguan at wala ng buhay ang kanilang alaga nang tingnan ni Lolo Beloy. Maya-maya ay lumabas ng bahay si Empoy dala ang lalagyan nila ng asin. Mabilis siyang tumakbo palapit sa mga asong nasa labas ng kanilang bakuran. Pinagsasabuyan niya ng asin ng mga ito. Halos hindi na masundan ni Lolo Beloy ang naging kilos ng apo dahil masyadong mabilis. Ang ibang aso ay nagsitakbuhan palayo, pero may ilan ding nagpaiwan. Umaangil ang mga ito. Galit na galit sa ginawa ni Empoy. Maya-maya ay sinugod ng mga aso ang bata. Pinagtulungan nila si Empoy. Nabitiwan niya ang lalagyan ng asin at tuluyang natumba sa lupa. Lolo, tulong! Tulungan niyo ako! Pinagtutulungan na nila ako, Lolo! Mga walang iya kayo! Bitiwan niyo ang apo ko! Lubayan niyo siya! Nandyan na ako, apo! Lolo, ang sakit! Bumabaho ng pangil nila sa braso ko! Mamamatay na yata ako, Lolo! Tulong! Pagkalapit ay nilatigo ni Lolo Beloy yung mga aso gamit ang malapad niyang panyo. Kada lapat ng panyo sa likod ng aso ay napapatalo ng mga ito. Nagsisilayo sila pero muling sumusugod. Tumayo na si Empoy at nang tingnan ng sugat sa kanyang braso ay bigla siyang nagalit. Tumalim ang kanyang tingin. Pumula ang kanyang mga mata at humaba ang pangil. Parang wala na sa sarili si Empoy nang sugurin niya ang mga aso. Pinagsusuntok niya ang mga ito at hindi tinigilan hanggat hindi bumabagsak sa lupa. Nangingisay ang mga aso at nagsisilipara ng mga balahibo nang umihip ang hangin. Hindi pa rin naalis ang galit ng bata. Susugod pa sana siya sa mga asong yon pero pinigilan na siya ni Lolo Beloy. Gulat na gulat ang matanda dahil hindi siya nakilala ni Empoy. Ang galit lang nito ang kanyang naiisip. Para kumalma ang apo, binigyan niya ito ng malakas na sampal. Tumigil ka na! Natalo mo na sila! Ha? Lolo, may sugat po ako sa braso. May rabies sa mga asong yon. Mamamatay na ba ako? Hindi. Gagamutin natin ang sugat mo. Ayoko pa pong mamatay, Lolo. Ayoko pa. Hindi ka nga mamamatay. Ano ka ba? Malayo yan sa bituka. Braso lang yan eh. Bago sila pumasok sa bahay, ay tiningnan pa nila ang mga asong wala ng balahibo. Gumagapang ang mga ito palayo.
Takang-taka naman si Empoy nang makita ang itsura ng mga asong yon. Lo, bakit po ganun ang itsura nila? Sinong may gawa nun sa kanila? Ha? Ay, pabayaan mo na sila. Halika, tulungan mo na lang ako na ilibing ang aso natin doon sa likod bahay. Hala, pinatay nila ang aso natin. Di ba kakaingi mo lang yan kay Mang Teryo? Naku, lagot. Baka magalit yun kasi namatay yung aso nila. Hindi na tayo makakaingi. Hindi nga tayo makakapag-alaga ng aso kasi mamamatay lang din eh. Ang sama-sama talaga nila. Pati aso pinatay nila. Pag ako talaga namatay sa kagat nila, mumultuin ko talaga yung mga yun. Kinagabihan, walang patid si Empoy sa pagkukwento sa ama tungkol sa nangyari nang makauwi na ito ng bahay. Ipinakita pa niya ang brasong kinagat ng asong halimaw. May benda na ito dahil katatapos lang gamutin ng kanyang lolo. Patango-tango lang si Noel habang nakikinig sa kanyang anak. Maya-maya ay inutusan niya ito na manood na lang ng TV sa sala. Nang sumunod ang anak, ay saka sila nag-usap ng kanyang ama. Tay, mukhang hindi na tayo ligtas sa bahay na to ha. Kailangan na nating ilayo si Empoy. Oo, naisip ko na rin yan. Ilang araw na lang naman at bakasyon na eh. Pupunta ako bukas sa eskwela para ipagpaalam si Empoy sa guro niya na hindi ko na papapasukin. Magpaalam ko na rin sa trabaho mo anak ha. Doon muna tayo sa Tia Anita mo. Sige po tay. Mabuti na rin at patapos na ang ginagawa naming bahay. Pwede ko nang iwan yon. Papayagan na rin naman ako ni Foreman eh. Mainam na yon. Hindi na siya mag-iisip na tanggalin ako. Kanya-kanya sila naglakad kinabukasan. Pagkagaling sa eskwela, matapos ipagpaalam si Empoy, nag-impake agad ng gamit ang maglolo. Takang-taka si Empoy dahil sa bigla nilang pag-alis. Pero natuwa na rin siya dahil para sa kanya ay makakalayo na sila sa mga asbo na palagi silang ginagambala. Inantay na lang nila si Noel saka sila lumakad. May kalayuan ng lugar ng kapatid ni Lolo Beloy pero kaya itong imotor. Malaki naman ang motor ni Noel kaya kasya silang tatlo. Tanghaling tapat nang umalis sila ng bahay. Hindi na sila nagpagabi dahil delikado. 7:00 na ng gabi na makarating sila sa bahay ni Tia Anita. Gulat na gulat ang matandang babae nang pagbuksan sila ng pinto matapos kumatok. Anita! Kuya, gabing-gabi na. Bakit ka napasugod dito? Pwede bang papasukin mo muna kami? Ay, oo nga pala. Pasensya na. Halika, tumuloy kayo. Maupo kayo. Karina, ipaganda mo nga na makakain ng Tio Beloy mo. Kuya, ano bang nangyari? Hindi kayo susugod dito ng ganitong oras kung hindi yan importante. Si Noel na ba ito? Opo, Tia. Mano po? Anak ko po pala, si Empoy. Ay, may anak ka na pala. Saan ang asawa mo? Wala na ho. Patay na ho ang nanay niya. Ay, ganun ba? Tinitigang mabuti na matandang babae si Empoy. Ilang minutong hindi umimik ang matanda. Maya-maya, pinutol na nito ang katahimikan. Hindi nyo kaano-ano ang batang ito. Iba ang nakikita ko sa aura niya. Madilim ang nilalakbay niyang landas. Kahit ang sarili niya ay naguguluhan din sa nangyayari sa kanya. Hindi siya normal na bata. Iba ang dugong nananalaytay sa kanya. Kamatayan ang hatid ng batang ito. Anita, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa harapan ng bata. Pagod kami sa biyahe. Pwede sa ibang araw na lang natin pag-usapan yan. Ay, oo. Pasensya na. Nadala lang ako sa kakaiba niyang mata. Nagniningas na parang apoy. Oh, halika na. Doon muna tayo sa kusina. Nakapaghain na si Karina. Kumain na kayo, tapos magpahinga na muna kayo doon sa kabilang kwarto. Ipapaayos ko kay Karina ang silid. Ay sige, maraming salamat. Tahimik silang kumain.
Nang matapos ay nauna na nilang pinatulog si Empoy dahil antok na ang bata. Nakipagkwentuhan naman si Noel at Lolo Beloy kay Anita habang nagpapaantok. Matagal ding hindi nagkita ang magkapatid kaya marami silang napag-usapan. Hanggang sa ang biruan at tawanan ay biglang nauwi sa seryosong usapan nang mabaling na kay Empoy ang kwentuhan. Siya nga pala. Saan galing ang batang kasama ninyo? Siya talaga ang dahilan kung bakit kami naparito, Anita. Sumulpot na lang sa amin ang batang yan at iniwan ng kanyang ina. Hindi na siya binalikan. Tapos hinahabol siya ng kanyang angkan. Hindi para bawiin kundi para patayin. Ano? Yun ang dahilan kung bakit dinala namin siya. Gusto kong malinawan ang tungkol sa kanya. Di ba marunong kang bumasa ng guhit ng palad? Magagawa mo bang alamin ang tungkol sa batang yan? Iba na talagang pakiramdam ko sa kanya, kuya. Iba ang taglay niyang aura. Masyadong maliwanag pero ang mga mata niya punong-puno ng kapahamakan. Hindi niyo alam ang pinapasok ninyo, kuya. Ayokong husgahan agad ang bata pero tanggapin niyo na hanggat nasa poder niyo ang bata, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Gulo, kapahamakan, paatayan. Yan ang nakikita ko sa mga mata niya. Nakakakilabot na hinaharap. Natahimik ang mag-ama matapos yung sabihin ng kausap. Nakatinginan sila na may mga nagtatanong na mga mata. Sige na, magpahinga na kayo. Saka na natin to pag-usapan. Malalim na ang gabi. Gusto ko na rin matulog, kuya. Sige. Maraming salamat ulit. Salamat po, tiya. Tay, mas kinakabahan na yata ako ngayon kaysa nung unang araw na dumating si Empoy sa atin. Anong kapalaran ang meron siya? Sino ba talaga siya? Kinabukasan, maagang nagising sina Noel at Lolo Beloy dahil narinig nilang nagkaroon ng ingay sa labas ng kwartong tinutulugan nila. Nagmamadali silang lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita nilang pumasok sa loob ng kwarto ni Lola Anita ang anak nitong babae na si Karina. Hinihintay nila ito sa labas ng pinto para tanungin kung ano ang nangyari. Nakahinga sila ng maluwag nang sabihin ng babae na nanaginip lang daw si Lola Anita. Nagkakape na sila sa kusina nang lumapit sa kanila ang kapatid ni Lolo Beloy. Anita, tumusta ka na? Ang sabi ni Karina na naginip ka raw kanina. Yung totoo, alam kong hindi yun isang panaginip. Isa yung pangitain, tama ba ko? Pangitain? Nakakita po kayo ng mga babala, tiya? Tama. Hindi nga yung basta panaginip lang. Tungkol ba ito kay Empoy? Kilala kita, Anita. Alam kong hindi ka basta-basta padadalhan ng mga pangitain kung hindi ka naman nakahandang makita ito. Sinubukan mo bang alamin kagabi ang tungkol kay Empoy? Ang totoo, kuya, hindi ko naman talaga sinilip ang kapalaran ng batang yon. Sadyang ipinakita lang sa akin ng ilan sa mga tadhana niya. Wala pa akong maunawaan sa ngayon kaya hindi ko pa masasabi. Kailangan kong pag-aralan ng enerhiya at aura niya. Hindi basta-basta ang gagawin kong ito dahil protektado siya ng mudya. Siya nga pala, sino ang nagbigay sa iyo ng pangil ng kidlat? Kusa po niyang nakuha. Malakas na ulan at kulog pati kidlat ng araw na yon. Base sa kwento niya, tinamaan ng salamin namin sa bahay ng kidlat at doon niya nakuha yung mutya. Nakita talaga namin ni tatay ang basag na salamin. Kung ganon, talagang hinanap siya ng mutya para gawing tagapangalaga. Ano nga ulit ang sadya niyo sa akin? Ay, dinaig mo pa ako sa pagkakamalimutin Oo nga pala, alam kong mas marami kang ang alam tungkol sa mga mutya kaysa sa akin. Pwede mo bang turuan si Empoy kung papaano gamitin ang pangil ng kidlat?
Hindi naman yon na ituturong lahat. Ang mutya mismo ang magtuturo sa kanya ng mga dapat niyang matutunan. Nasaan nga pala ang batang yon? Tulog pa ho, tiya. Kuya, ano nga ulit ang sinabi mo kagabi na ang na pinanggalingan ni Empoy? Mga aswang, mga asbo. Dumayo ang mga asbo sa lugar namin dahil nung una gustong bawiin ng bata. Pero nang malaman nila na nakuha na ni Empoy ang pangil ng kidlat, plano na nilang patayin siya. Kaya itinakas namin siya sa kanila. Nagtataka ako kung bakit kailangan nilang patayin si Empoy. Iniisip kong baka nagsisinungaling sila. Baka hindi talaga nila kadugo ang bata. Baka balakid sa kanilang angkan kaya gusto nilang patayin. Ganun ba? Talagang nakakapagtaka. Lolo? Tatay? Apo, gising ka na pala. Nandito kami sa kusina. Teka dito, kumain ka muna ng almusal. Akala ko po iniwan niyo na ako eh. Bakit ka naman namin iiwan? Kumain ka na tapos makipaglaro ka dun sa mga pinsan mo. Pero kagaya ng laging biling ko sa'yo ha, huwag ka makikipaglaro ng hambulan. Hindi ka pwedeng tumakbo-takbo. Ano na lang po ang gagawin naming laro? Kahit ano, marami naman silang alam na laro. Ipinagsandok ni Noel ng pagkain ng anak. Habang kumakain si Empoy, ay titig na titig naman ang kapatid ni Lolo Beloy sa bata. Nang hindi na siya makapagpigil, hinawakan niya si Empoy sa braso. Kagad siyang napapikit pagkatapos ay mabilis na binawi ang kamay. Napatingin pa ang matandang babae sa kamay niya dahil dama pa rin niya ang tila bultahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang kamay. Bakit Anita? May problema ba? Wala naman. May iba lang akong naramdaman. Pagkasabi noon ay umalis na sa kusina ang matandang babae at pumasok sa kanyang silid. Sinundan pa nila ito ng tingin. Pagkatapos kumain ni Empoy, lumabas siya ng bahay at tinagilap ng tingin ang pinsan niya. Naglalaro ang mga ito pero nahihiya siyang makasali kaya umalis na lang siya at naglakad-lakad sa paligid. Nakakita siya ng isang ibon dahil kakaiba ito sa kanyang paningin kaya sinundan na lang niya ito. Hindi niya napapansin na napapabilis na ang kanyang pagtakbo dahil sa kakahabol sa ibon. Maya-maya ay hindi niya sinasadyang mabangga ang matandang lalaki na nagpapahangin sa gilid ng kalsada. Ay, pasensya na po. Hindi ko sinasadya, Lolo. Ano bang ginagawa mo at hindi ka tumitigil sa paligid? May hinahabol lang po kasi akong ibon. Ang ganda po eh. Gagawin ko sanang pet. Kaso ang bilis lumipad. Hindi ko naabutan. Sayang. Ibon makamo. Aba, kung ibon lang din naman, may magustuhan ka sa mga tinda ko. Kaya tingnan mo kariton ko. Ang dami kong dalang ibon. Bumili ka sa may magustuhan ka. Wala po kong pera, Lolo eh. Ganito na lang. Utangin mo muna. Kapag may pera ka na saka mo na lang bayaran. Kaso, hindi naman po ako makakapera kasi wala naman po akong trabaho pa eh. Bata pa po ako. Wala rin pong trabaho si tatay ngayon. Saka, wala po akong pasok sa school kaya hindi po ako mabibigyan ng baon na pera. Wala po akong pambayad. Naka. Bigla tuloy akong namablema sa perang ng bata ka. Hindi naman kita pwedeng pagdamutan kasi masama yun sa negosyo. Sige, dadalhin ko kasi sa bayan ng mga ibon at doon ko ititinda. Ganito na lang. Bibigyan na lang kita ng ibon. Sige na, pumili ka na ng gusto mo. Siguro naman maganda kang buwan naman. Kausapin mo ang mga ibon ko. Sabihin mo, dapat mabilis sila kaagad pagdating ko sa bayan para makauwi ako kaagad. Sige na, pumili ka na. Kahit wala po kong pambayad?
Oo nga, bigay ko na nga lang yan sa iyo. Ano nga bang pangalan mo? Empoy po. O sige, Empoy. Pumili ka na ng ibon at bibigyan kita. Nang hindi ka nahahabol-habol sa mga ibon dito. Hindi mo talaga sila mahuhuli. May ilap yung mga yan eh. Ayun po lo, yung ibon po sa dulo, yung may malapad po ang buntot. Gusto ko po yun. Alin? Yung kulay itim sa dulo na mataba ang katawan? Opo. Aba, marunong kang tumingin ng ibon ah. Sige, ibibigay ko sa iyo yan. Magandang klaseng napili mo. Magandang humuni yan sa gabi. Talaga po? Sige, sa mabigat ko kunin ko. Bibigyan na rin kita ng kulungan. Pero maliit lang ang kulungan ko ha. Kung meron kang malaking kulungan sa inyo ilipat mo na lang. Teka ha, kukunin ko muna. Ayan. Heto. Mukhang gusto ka rin ng ibon na yan ha. Tingnan mo, biglang sumigla. Sige na, iuwi mo na siya, Empoy. Wow, ang galing, ang ganda po. Salamat po, Lolo ha. Lolo, Isko na lang ang itawag mo sa akin. Sige na, umuwi ka na bata at baka hinahanap ka na sa inyo. Ako tutuloy na rin sa bayan. Salamat po, Lolo Isko. Walang anuman, Empoy. Sige na, umuwi ka na. Tuwang-tuwa si Empoy habang naglalakad pa uwi ng bahay. Panay ang tingin niya sa ibon at kinakausapan niya ito. Pagka-uwi ay bumungad ang kanyang ama. O Empoy, saan ka ba galing? Umalis ka ba? Teka, ano yung dala mo? Tay, tingnan niyo po binigyan ako ng matanda ng ibon. Sino matanda? Saka, bakit ka tumatanggap ng bigay ng hindi mo namang kilala? Kasi po, nakita niya akong hinahabol yung ibon kanina. Hindi ko po nahuli. Nagtitinda po siya ng ibon tapos binigyan na lang po ko ng isa. Kasi sabi ko nga wala akong pambayad. Ito po, ang ganda diba? Ang bait po ni Lolo. Sige na. Pero sa susunod anak ha, huwag kang lalayo. Kung may pupuntahan ka magpapaalam ka muna. Aba, hindi tayo taga rito. Baka mamaya maligaw ka dyan. Hindi ka namin mahanap kagad. Sige na, pumasok ka na sa loob. Opo, Tay. Dahil walang makalaro si Empoy, ang ibon na lang ang pinagtuunan niya ng pansin. Pilit niya itong kinakausap para humuni, pero naging tahimik lang ang ibon. Hanggang sa sumapit ang gabi. Iniligay niya lang ang ibon sa isang sulok ng bahay na malapit sa pintuan palabas. Maaga siyang pinatulog ng kanyang ama. Maaga rin naman siyang nakatulog dahil pakiramdam niya ay pagod na pagod siya kahit wala naman siyang masyadong ginawa. Malalim na ang gabi nang marinig ni Noel na umiiyak si Empoy. Napabangon siya at binuksan ang ilaw. Tiningnan niya si Empoy para malaman ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Nagising na rin si Lolo Beloy dahil lumakas na ang iyak ni Empoy. Anong nangyayari sa bata? Umiiyak tay, na naginip siguro. Kakakausap niya sa ibon maghapon napagod yata. Isigin mo, baka mamaya nananaginip na ng masama. Empoy? Anak, gising. Gumising ka, Empoy. Anak, gising na anak. Tay, Lolo, hindi. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Nanaginip po ko ng masama. Ayoko po. Nakakatakot. Ano ba ang napanaginipan mo? Masama po Baka hindi pwedeng sabihin, Lo. Ayoko pong mangyari yun Sus, kung bata ka. Ala, sige. Ikagat mo na lang sa dulo ng unan. Sandali nga't ikukuha kita ng tubig ha? Hindi na po yun mangyayari, Lolo. Kasi nakagat ko na sa unan. Ang panaginip ay panaginip lang, apo.
kabaliktaran ng panaginip. Kung masama ang napanaginipan mo, edi mabuti ang mangyayari. Kaya huwag ka nang umiyak. Kalimutan mo na yon. Oh, eto anak ko. Uminom ka ng tubig para kumalma ka. Natulog ka na naman siguro nang hindi nagdarasal. Sabi ko naman sa'yo, magdasal ka bago matulog eh. Ayan, tingnan mo, nanaginip ka na ng masama. Bago ka matulog ngayon, magdasal ka muna ha. Opo. Sinunod ni Empoy ang utos ng ama. Nagdasal muna siya bago matulog. Pagkaiga uli niya ay pinatay na ni Noel ang ilaw. Ibinalik na nila ang kanilang pagtulog nang makarinig na naman sila ng huni ng ibon. Kakaiba ang huni na yon. Malakas at nakakapanindig balahibo. Nagpapakiramdaman sila pero walang umiimik. Tuloy-tuloy na humuni ang ibon at pakiramdam nila'y nasa labas lang ito ng bahay. Tumiksik na si Empoy sa ama dahil sa takot. Maya-maya ay nagkaroon na ng kasagutan ng ibong humuhuni sa labas. Tay, Oh, ano yon? yung ibon ko, siya ba yung umuhuni? Hindi ko alam eh. Baka hindi siya. Paghapon mo naman kinakausap yung ibon na yun, hindi naman humuhuni. Baka pipi yun. Kasi sabi po nung nagbigay sa akin, umuhuni daw yung ibon sa gabi lang. Eh kung siya yun, bakit itinataboy niya yung nasa labas? Sige na, tumahimik ka na. Baka mamaya pasukin ka ng ibon at tangayin. Kaya huwag ka na magsalita, patulog ka na. Tulog na tayo. Nakakatakot po yung huni ng ibon, Tay. Ganyan talaga ang mga ibon dito. Nasa liblib na probinsya tayo eh. Tay, natatakot po ako. Matulog na. Baka magising si Tia Anita, magagalit yun. Mukha pa namang masungit. Sinuway na rin sila ni Lolo Beloy dahil sa pag-uusap nila, kaya pinilit na nilang makatulog. Tinanghali na sila ng gising. Pinakahuling bumangon si Empoy. Pagkalabas ng kwarto ay hahanapin sana niya ang kanyang ibon, pero nakita niyang hawak na ito ni Lola Anita. Napatras siya ng ilang hakbang dahil nakita niyang naningkit ang mata ng matandang babae. Sino ang nagpasok ng ibon nito dito sa bahay? Sino? Tia, bakit? May problema ba? Kaninong ibon ito? Pasensya na po. Alaga ni Empo yan eh. Ibinigay daw sa kanya ng matanda kahapon. Kaya pala may maingay na mga ibon kagabi na kasagutan. Dahil sa ibon na ito. Bakit niyo pinasok dito ang ibong ito? Dapat hindi niyo ginawa. Bakit, Anita? Ano bang problema sa ibon na yan? Isa itong pakawala mula sa mga aswang. Karina, itapon mo nga ang ibon na ito. Patayin mo. Siguraduhin mong hindi na yan humihinga. Huwag po. Laruan ko po yan eh. Alaga ko po yan. Mabait po siya. Hindi naman po siya nananakit eh. Hindi ka dapat nag-aalaga ng hindi kilalang hayop. Hindi ka dapat tumatanggap ng kung ano-ano mula sa hindi mo kilala. Hindi mo alam ang pinapasok mo sa bahay na ito. Ikakapahamak natin lahat ng ginagawa mo. Tia, bata lang po si Empoy. Huwag niyo namang sigawan ng bata. Hindi naman niya alam kung anong klaseng ibon ang inuwi niya eh. Pasensya na ho kayo. Sumama ang loob ni Empoy dahil sa ginawa ng matandang babae. Umiiyak siyang tumakbo palabas ng bahay at pilit siyang hinabol ng kanyang ama pero hindi na magawa dahil sobrang bilis niyang tumakbo. Huminto lang si Empoy dahil naramdaman niyang nakalayo na siya sa bahay ng masungit na kapatid ng Lolo Beloy niya. Pagkahinto niya mula sa pagtakbo ay naupo siya sa tabi ng isang puno. Doon siya umiyak ng umiyak. Maya-maya ay nakarinig siya ng ingay ng mga ibon na tila binubugaw. Sinundan niyo ng mga kalusko sa damuhan. Tumayo siya at hinanap ang mga ingay na yon. Nakita niya ang matandang nagbigay sa kanya ng ibon. Lolo Isko? Ikaw pala bata. Kumusta ka? Bakit ka nandito sa gubat? Gubat? Hindi mo ba nakita? Nasa gubat ka na.
Hala, paano po ako napunta dito? Ay, ako talaga tinanong mo. Bakit ka ba nandito? Wala po. Ninis po kasi ako kay Lola Anita eh. Bakit naman? Inano ka ba niya? Pinapatay po niya yung ibon na binigay niyo tapos pinatapon po. Ganon. Ginawa niya yun? Bakit daw? Ewan ko po. Basta sabi niya, baka wala daw po ng aswang ang ibon na yun eh. Hindi ko po maintindihan si Lola. Tamang hinala pala ang lola mo, ano? Abayaan mo na siya sa paniniwala niya. Huwag ka nang umiyak. Marami pa akong ibon dito, ah. Ano po palang ginagawa niyo dito? Alam mo ba, naubos ang mga ibon kong tinda kahapon. Nabiling lahat. Kahit wala kang pambayad, maganda kang buena mano. Kaya nandito ako ulit para manguha ng mga ibon na ititinda ko ulit sa bayan. Gusto mo bang manghuli ng ibon? Hindi ko po kaya, Lolo eh. Mabilis po sila lumipad. Kung isda po, madali ko lang hulihin kasi di po lumilipad eh. Nako, kayang-kaya mong hulihin ng mga ibon na yan. Basta gugustuhin mo. Magagawa mo yan. Sige, subukan mo. Eto, pahihiramin kita nitong basket na to na pang silo. Sige, manghuli ka na. Kasi po, kaya mo yan. Magagawa mong hulihin ang ibon na gusto mong alagaan. Hindi ka na siguro pagagalitan ng lola mo kasi ikaw na mismo ang nanghuli ng ibon. Hindi na kamo yun pakawala ng aswang. Sige na, subukan mong manghuli. Dahil kagustuhan ni Empoy na magkaroon ng ibon, sinubukan niyang manghuli. Paulit-ulit niyang ginagawa pero hirap na hirap siya. Pagod na pagod at pawis na pawis siyang huminto. Pero wala pa rin siyang nahuli kahit isa. Nang lingunin niya ang matanda, nakita niya itong nagluluto ng pagkain. Sige bata, magpahinga ka muna. Gutom ka na, hindi? Pagod ka na eh. Halika na dito. Kumain muna tayo. Kapag pupus na tayong kumain tutulungan kitang manghuli ng ibon. Ang hirap naman pong hulihin ng ibon, Lolo. Nakakainis po. Ganun talaga. Hindi lahat sa buhay madali. Merong mahirap gawin pero kapag nagawa mo tsak na matutuwa ka. Dapat mahaba ang pasensya mo. Halika, kumain muna tayo. Maupo ka dyan sa kahoy na yan. Pinagsaluhan nila ang nilutong pagkain ng matandang lalaki. Dahil sa gutom ni Empoy, marami siyang nakain. Hindi naman maipinta ang tuwa sa mukha ng matanda nang makitang busog na busog ang bata. Nagpahangin sila ng ilang sandali bago muling manghuli ng ibon. Tinuruan niya si Empoy kung paano manghuli ng mailap na hayop. Matapos ang mahigit 1 oras, tuwang-tuwa si Empoy nang makahuli na rin siya ng ibon. Ayan. Pwede mo nang iuwi ang ibon na yan. Hindi na siguro magagalit ang lola mo dahil ikaw na mismo ang nanghuli niyan. Sige na, umuwi ka na at makahanapin ka pa nila. Ilang oras ka na rin dito sa gubat. Po, matagal na po ko dito. Oo, nalibang ka ng husto eh. Tingnan mo, tirik na ang araw. Sige na, umuwi ka na at malayo-layo rin ang narating mo. Nakakapagtaka nga at nakarating ka dito. Napakalayo nito sa inyo ah. Malayo? Ala, paano po ako uuwi nito? Kung papaano ka pumunta dito, ganun ka rin umuwi. Paano ka ba nakarating dito? Tumakbo lang po. Di tumakbo ka uli. Napakamot na lang sa ulo si Empoy dahil wala na siyang naiintindihan. Naglakad na lang siyang pauwi habang bitbit ang ibon na nakatali pa sa isang putol na sanga. Tuwang-tuwa siya dahil nakahuli siya ng ibon. Habang naglalakad,
nakita niya sa bandang unahan ng kanyang ama na nagmumotor. Tay! Tay Noel! Tay! Oh, Empoy! Nandiyan ka lang pala. Buti nakita na kita. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit ka nakarating dito? Napakalayo na nito ah. Lumakbo lang po ako. Sabi ko sa iyo, di ba? Huwag kang tatakbo. Baka mamaya